Alright guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Shockwave 5 Team. Ito po ang budget shoes na ginagamit ni Kyrie Irving ngayon sa Anta. Tuwang-tuwa ako nung nabalitaan ko yon na mapupunta na siya sa Anta. And kung nakita nyo na yung kanyang main shoes, panalong-panalo po talaga yon. Kaso lang sa mga taong syempre, hindi naman maka-afford nun. Meron pa rin pong budget line si Kyrie Irving na for me, no, worthy talaga na bigyan nyo ng consideration kasi nga malapit na ito halos dun sa kanyang main shoes. Pero napakalayo ng presyo. Samahan nyo ako, i-review na natin to para malaman nyo kung bakit ko sinasabi yan. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Anta Shockwave 5 Team. Usually nilalagay talaga yung team, no, sa mga parang more affordable shoes or yung budget shoes nga, no, na mga mainline na version ng sapatos. Katulad nung 361 degree Big 3 Team. May ganun, di ba? Kaka-review ko lang nun. Merong X-Step J-Lean Team 2. May version 2 pa, no? Yun yung mga budget shoes. Ganun din po to. Kumbaga kung dati si Kyrie Irving sa Nike may Fly Trap, no? Yung budget line niya. Ito po ang kanyang budget line dito sa Anta. Jump pack ito ng technology, hindi siya pang budget. Umpisahan natin sa aesthetic and material para malaman nyo, para maintindihan nyo yung sinasabi ko, no? Unang-una, meron po siyang mid-foot lateral support piece. Nandito po lahat, no, nung technology niya nasa mismong website ng Anta, nasa Shopee, Lazada rin po, para maintindihan nyo. Meron din po siya ng shank plate, no? Tinatawag nilang TPU anti-twist piece. No? Ito yung mid-foot lateral support piece. Ito yung TPU anti-twist piece. Next, meron po siyang heel TPU reinforcement. Ito po yun. External heel counter. Hindi pa tayo natatapos dyan kasi gumamit din siya ng cement killer na outsole. And gumamit po siya ng A-Flash Edge foam. No, okay naman to A-Flash Edge foam, ginagamit nila sa mga budget line nila. Okay naman, no? Panalo naman. Yung uppers niya dito parang ripstop material eh. Parang hindi siya mesh. Yung iba mesh, dito mesh, parang ito, screen mesh naman dito. No, iba-iba eh, combination. Ripstop ulit dito. And may parang leather dito sa tang. May mga infusing. And marami rin po itong magagandang colorway. And guys, low cut, syempre, pang-guardia to, halata naman. Kasi nga Kyrie Irving shoes po siya. Dahil nga dyan guys, sa mga sinabi ko, panalong-panalo po talaga to. So guys, 9.5 out of 10 ang score ko dito sa aesthetic and material. Kasi for me, poging-pogi siya, low cut, ang ganda tignan, versatile, kasi nga, pwede mo siya ipang mall, pwede mo siya ipang lakad-lakad, other sports. Kaya lang hindi ko siya na perfect dahil nga, plastic shank plate lang po ang ginamit. No, syempre, mas gusto ko ng carbon fiber as usual, no? Next, punta na tayo sa traction and outsole na for me, oh my God. Isa pa to sa kanyang parang strength, no? Talagang selling point niya is dahil nga cement killer to. Pag sinabi ng Antang cement killer, napakatigas po and napakakapit kahit ginaganong ko lang. Napakakapit po niya, top notch yung nito, traction niya. And guys, hindi po siya nag-a-attract ng dust. Grabe, halos walang nangyari. Napakalinis guys. Outdoor and indoor. Consistent din yung squeak niya. So, yung traction pattern niya parang ano bang logo to? Yung nasa box niya? Crazy Light logo ba to? Yung ganyan, Crazy Light logo yata yan. Tapos, kaparehas din ng Shockwave 4 na nireview ko dati. Almost same yung pattern, parang mga arrow. Solid rubber yung yung ginamit sa kanya. Makikita rin dito yung torsion plate.
So, yun. Wala akong masasabi guys, wala na akong masabi sa traction and outsole nito. 11 out of 10? Pwede ba yun? Joke lang, 10 out of 10, perfect score, traction and outsole. Huwag na natin patagalin, talagang perfect naman. Obvious na obvious. Okay, punta na tayo sa fit and comfort. Isa pa to guys. Sa tingin ko, kasi na-try ko na yung yung main line. Yung main na Shockwave 5, hindi ganito yung, yung cushioning. Or yung padding, sorry. Though meron yung Achilles pillow, parang mas padded to kaysa doon. Makapal yung padding, tingnan nyo dyan. Parang padded siya dito, very padded. Tapos medyo mawawala dito. Parang nagko-conform siya sa shape ng Achilles mo. Okay? 'Di ba? Umbok-umbukan, umuumbok dito yung paano. Dito yung foam. No, talagang hindi aangat, walang heel slippage. Maganda talaga yung lockdown. Yung tang niya rin po, very padded din. All throughout, padded naman. Napakagaan pa nito. Parang ang mas magaan siya ng konti doon sa main line. Plus, marami po itong forefoot flex. Sobra lambot. Talaga makakagalaw ka dito. And lalo, syempre, low ka to. No, makakagalaw mobile yung ankle mo dito. Heel to toe transition. Okay na okay kasi puro may arc. Step in comfort, okay naman po. Okay naman considering na low to the ground to. Kahit ipamorma mo to, papunta sa mall, lakad-lakad, other sports, pwede pa rin po siya. Kahit ibang sports na outdoor, bagay na bagay to, no? And lastly, yung fit. Wide pa rin po to, no? Okay po siya sa mga wide foot. Pag break in mo pa tong ganitong material, parang medyo nag-expand pa siya. Yung space dito, na sinasabi ko, important yun. Kasi dapat pag bumabagsak tayo from our jump, yung natural mechanism o natural reaction dapat ng mga paa natin is magi-spread siya pagbagsak to grip yung floor para iwas tapilok and para maka-absorb ng impact. Kasi guys, pag sobrang narrow, hindi po okay yun. Kasi nga hindi magi-spread yung mga daliri. So guys, fit and comfort, 9.5 out of 10 po ang mabibigay ko dito. No, hindi pa naging perfect kasi dun sa step in comfort. Kasi A-Flush Edge Foam, gusto ko pa ng konting lambot sana. Next, punta na tayo sa safety and support, no? Unang-una sa uppers pa lang, yung ripstop material saka yung mesh niya, close talaga. Mararamdaman mo talaga yung containment, yung support ng uppers niya. Doon pa lang sa uppers may support na kagad. May mga infusing pa. For lateral containment yan, lalo na sa tulong nito. Yung po guys, yung A-Flush Edge Foam, umaangat ng konti. For lateral containment, para sa mga Euro step, jab step, side steps mo, yan po yung tumutulong. Plus, ito pang tinatawag nga nilang mid-foot lateral support piece, ang tawag nila. So, tumutulong pa. Plus, yung TPU support pa dito, yung TPU piece sa likod. Kaya guys, ang ganda-ganda ng heel counter nito. Perfect! Kasi ganito lang ang gusto kong pakiramdam dito. Stiff enough siya para sa security ng ating ankle, no? Plus, sa medial side kasi guys, may mga support pa siya, no? Kaya, sabi ko, maganda yung pakiramdam ko dito sa heel counter kasi umaangat yung midsole, yung A-Flush Edge Foam, umaangat din dito. Nakikita nyo, umaangat. So medyo nakikage yung heel ko dito, nako-contain po siya. Plus dito medyo umaangat din sa medial side, so goods kasi yung medial side ng paa ko, meron pa ring support and may mga infusing nga. Plus ito guys, no, nakakatuwa rin tong sintas na to. Nakita niyo yung sintas na yan, para flywire, nakikita nyo hanggang dito. No? So pag hinigpitan nyo, mararamdaman nyo talaga, dito rin pag hinigpitan nyo, ganun din po, no? Hanggang baba po yan. Plus, yung torsion plate, no? Naramdam ko po talaga yung twist support nito, no? Anti-twist na action niya. Pang outdoor po talaga pala to, no? Nakalagay kasi dito, no? Hit the outfield this summer. Inspired with basketball. Wow. Plus guys, no? Meron pa po siyang arc support nga. Yung torsion plate, yung anti-twist piece nila, one piece na siya kasama na po ng arc support. No? So yung mga flat-footed, okay dito, panalo to para sa inyo. Tinatawag po nilang A-Shock Stabilizer. No, galing. So guys, wala naman na akong hahanapin pa sa safety and support nito. Nandun na lahat. So, sulit na panalo na po. Masaya na po ako sa kanyang safety and support 9.5. Next, punta na tayo sa breathability.
Nakagulat, no? Kala ko close na close to. Kala ko walang papasok na hangin. Okay, guys. Actually, very breathable pala tong material na to. Kasi bihira ako makakita ng ganito eh. Na yung parang ripstop nga material nga. Breathable naman pala siya. Mga 70% naman po ang pasok ng hangin at ang labas ng hangin dito. Pero dito mas malakas, dito sa medial side. No, parang screen mesh. Dito, pasok na pasok po, halos 100% po ang labas-pasok ng hangin dyan, no? So, okay naman po ang breathability niya dahil din napakalalaki po ng butas ng mesh dito sa tongue area. So, mabibigyan po natin ng mataas na breathability score to. 9.5 po ang ibibigay nating breathability score. Okay, next, punta na tayo sa cushioning. Actually, guys, no, ang A-Flash Edge Foam, doon nilalagay nila sa mga mumurahin nilang sapatos, mga budget shoes. No, hindi siya budget. Yung feel, ang ganda ng bounce. Okay yung impact protection. Actually, yung impact protection po ang pinaka parang selling point. No, may konting energy return naman. Parang ito yung kanilang budget cushioning setup. Okay pa rin to sa akin. Kasi nung ginamit ko nga yung mga ganitong foam, like yung 3-point train, yung Cavalier, napakarami ko nagamit na ganitong foam. Satisfied naman ako kasi napakaganda nga ng impact protection. Outdoor, guys, ang nilalaroan ko. Outdoor, okay na okay yung tuhod ko. Walang reklamo, walang nararamdaman. The best po talaga siya sa impact protection. Kaso lang, yun nga, konti lang yung bounce nun. Pero kung meron kang ganito, okay na. Kasi kumbaga nako-compensate na, no? Natutulungan na ng bounce nito. Pero guys, syempre kasi pang point guard siya. So, very responsive to. Low to the ground po. Low to the ground, lalo na dito sa forefoot area. You will feel quick, very responsive. Panalo. Napakaganda po ng kanyang cushioning setup. So, dahil dyan, guys, sa cushioning, bibigyan po natin siya ng 9 out of 10. Okay na okay pa rin, panalo pa rin, mapa outdoor, indoor, mataas po ang score na bibigay natin dyan, no? Next price tag po, nasa 5,000 po siya ngayon, no? 5,000 po siya ngayon. 4,999 yata, no? Yung huli ko nakita. Sa akin, okay na rin na gumastos ako ng ganon dito. Sa ganitong technology, ganitong material, ganito ka-premium tignan na sapatos, maganda, gamit pa ni Kyrie Irving. Siyempre, nalilink pa rin to kay Kyrie Irving, no? Pang outdoor, walang nangyayari sa traction kahit iharaba. Cement killer nga, nasa pangalan na, di ba? Hindi, wow. So, sulit na sulit to sa ganitong presyo, actually, no? Kung marami kayong voucher lalo, and kung makakaabang kayo ng mga sale ng Lazada, Shopee, mas panalo pa to, no? Sa price tag, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. No, kasi, for me, sobrang saya ko sa kanya. Sulit pa rin po to. Puro po matataas ang score na nabigay ko dito, no? So, parang isa siya sa aking top 5 so far na outdoor shoes ngayong 2023. Wow naman! Wow! Wow! Pero guys, kung gusto nyo bumili nito, na talagang ma-recommend ko naman, guys. Maglalagay po ako ng link dyan, guys. Last Mall, Shopee Mall, legit Anta seller po yan. I-click nyo na kagad. Bumili na kayo kasi, guys, super bilis. Nauubos po kagad siya. And guys, kung naghahanap pa kayo ng mga ibang Anta point guard shoes, mga pangguardyang sapatos, maglalagay po ako ng link dito. Huwag nyo rin kalimutang pindutin yung bilog dito para makasubscribe po kaagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein and water. Bye!